Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon para sa mga no contact situation. So tingnan natin kung ano yung energy niya ngayon, okay? So be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik, maraming salamat. Give me the message for collective. Ano yung energy ng person mo ngayon? Give me the message for collective. Ano yung energy ng person mo ngayon? Meron kang Six of Cups reverse, the Strength reverse, the Sun reverse, the Star reverse, and the Fool upright. So meron ditong King of Wands, the Rising Sun reverse, and the Ten of Swords upright. Ooh. Meron ditong Four of Pentacles reverse, Page of Pentacles reverse, Temperance reverse, Seven of Cups upright, and the Full Moon. Okay. So, nakikitaan ko dito, no? Merong Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas yung Aquarius, Leo. Meron din akong nakikitang Virgo, Taurus, and Capricorn, Gemini, Aquarius, and Libra, and Aries, Leo, and Sagittarius. So, halos lahat nandito, no? Nangingibabaw lang si Aquarius, si Pisces, si Leo, sa Sagittarius, at si Virgo. Okay? Ayan. So, start na tayo. So, dito, no, nakikitaan ko dito yung kabuuang energy ninyong dalawa, no. So, nakikitaan ko dito yung unfinished emotion. Isang sitwasyon kung saan pareho kayo ay may nararamdaman pa. Pero, may matinding ego, pagkalito at emotional na exhaustion na humahadlang sa muling paglapit nito. Okay? So, nakikitaan ko dito yung Six of Cups, then the Strength reverse dito, no? So, ibig sabihin, ano, ito yung unang senyales na naiisip ka pa rin niya. Pero ayaw niyang bumalik sa nakaraan o iniiwasan niyang harapin yung mga alaala dahil masakit. Okay? So, may tendency siyang i-repress yung bang nostalgia, okay? Yung mga nangyari sa nakaraan. So, kumbaga, no, iniisip ka niya, pero pinipilit niyang kalimutan ka dito, no? So, ito yung card ng emotional denial. Nagsisinungaling siya sa sarili niya, okay? Na okay siya, pero ang totoo ay hindi talaga. So, dahil lumabas ang the Strength reverse, nakikitaan ko dito, no, mahina yung loob niya rito. Lalo na ngayon, ano. So, kahit ba nagmamatigas tong tao na to, no, yung pride niya, ginagamit niyang maskara, okay? Para ba hindi lumabas yung kanyang pagkabalisa. So, ibig sabihin, ano, posibleng itong tao na to ay nakakaramdam siya ng hiya or pwede ring guilt, pero hindi niya alam kung paano haharapin iyon. Kaya mas pinipili niyang magpanggap na matatag, okay? Pero ang totoo, nanghihina yung loob niya rito, okay? Especially, ano, pag lalo kaharap ka ng tao na to. So, dahil lumabas ang the Midday Sunday and the Star reverse, ano, so, dito, no, pareho pa silang sabay na lumabas ng naka-reverse dito. So, ibig sabihin, wala siyang clarity or nawawalan siya ng pag-asa. Kahit ba gusto niya mag-moving on, lagi pa rin bumabalik sa isip niya, ikaw, okay? Pero hindi niya makita kung paano niya aayusin. So, dito dahil lumabas ang the Star, ano, parehong naka-reverse kasi sila. So, ibig sabihin na malinaw yung senyales ng disconnection sa faith or hope. Para bang hindi niya alam kung may pag-asa pa kayong dalawa, okay? So, dahil lumabas itong the Fool dito, nakikitaan ko dito, no, yung bang
ito yung may kakaibang twist eh. Okay? Nakikitaan ko dito ng twist. So, kahit ba puno ng bigat ang mga nauunang card, ano, may bahagi ng puso niya na gusto niya magsimula ulit. Pero dito sa The Fool, may halong impulsiveness yung kilos. Pero takot siyang magkamali muli. So, iniisip ka pa rin niya pero hindi niya alam kung paano sisimulan muli yung pag-uusap o connection. Okay? So, dahil lumabas ang King of Wands reverse, ito yung senyales ng control issue at ego. So, ibig sabihin, ano, pinipilit niyang ipakita na siya ang may control. Lalo-lalo na sa sitwasyon, ano, hindi siya, yung kunyari, hindi siya apektado, pero deep down, ano, or deep inside, nararamdaman niya pa rin yung pagkawala mo. Ang pagiging reverse nito, no, nakikitaan ko dito yung bang tipo na nagpapakita ito ng insecure na masculine energy, okay? Gusto niyang manalo sa pride kahit talo na yung puso niya, okay? So dahil lumabas ang The Rising Sun reverse dito, ito yung parang metaphor eh. Yung pang-araw ay naandyan pero natatakpan ng ulap. Alam mo yon? So may pag-asa pero hindi pa kayang harapin. Kung minsan, yung pag-iwas niya, no, hindi ito dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil takot siyang bumalik sa sakit o gulo. Okay? So dahil lumabas ang Ten of Swords, upright, ano, ito yung card ng betrayal or ending or pwedeng matinding sakit dito, no? So, nararamdaman niya yung bigat ng pagkawala mo. Ito yung rock bottom card, kumbaga, no? Ngunit, sa ilalim nito, lagi kang may aral, okay? So, matapos yung lahat ng pag-iisip sa'yo, ito yung bahagi ng healing niya. Minsan, naiisip ka niya sa mga oras na mahina siya. Kasi doon siya nakakaramdam ng totoo, okay? So, dito, no, nakikitaan ko dito yung Four of Pentacles reverse and the Page of Pentacles reverse. Nakikitaan ko dito pareho to ng card ng kawalan ng stability, okay? Maaring pinipilit niyang huwag mag-hold on dito sa Four of Pentacles dito, no? Pero nahihirapan siyang mag-focus sa sarili dito sa Page of Pentacles reverse. So, wala pa siyang tamang balance para makipag-ayos or humingi ng tawad, ano? Yung isip niya ay laging naglalaban sa pride or pagnanais. So, nakikitaan ko rin dito yung temperance, ano? So, nakikitaan ko dito dahil naka-reverse siya dito. So, yung bang tipo na nawawalan siya ng balance. Emosyon niyang hindi maayos, ano? Minsan, gusto niyang kausapin ka or pwedeng minsan gusto niyang burahin ng lahat. Ganun, ano? So, nagtatalo yung kanyang puso't isipan. So, ito yung malinaw na indikasyon ng inner chaos. Kumbaga, kalaban yung sarili niya, okay? Ikaw yung isa sa dahilan kung bakit yung gulo na iyon ay nasa loob-loob niya, okay? Ikaw yung gumugulo sa kalooban niya. Ayan. So, dahil lumabas ang Seven of Cups, upright, and the full moon, ano, nakikitaan ko dito sa Seven of Cups. Para ba siyang meron ditong pantasya or at illusion? Iniisip ka niya or pwedeng ini-imagine ka kung paano kung nagbago ang lahat, paano kung bumalik ka. Pero minsan stuck siya sa imagination, ano, kaysa sa action. Ang card nito ay nagsasabi na oo, naiisip ka ng tao na to, pero hindi niya alam kung ano yung gagawin sa mga naiisip niyang iyon, okay? So, dahil nakikitaan ko rin dito, itong the full moon reverse dito, no? Ito yung emotion na hindi pa tapos, pero pinipigilan niyang ilabas. Alam mo yun? So, nagtatago siya sa sarili niyang shadow side. The full moon reverse ay nagmumungkahi ng unfinished emotional cycle, ano? So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang connection nyo at kahit nagmamatigas tong tao na to, no, ramdam pa rin niya yung energy mo, okay?
So, nakikitaan ko dito, oo, naiisip ka pa rin niya, no? Pero pinipilit niyang kalimutan or itago iyon. Kasi may nangingibabaw dito na pride, or guilt, at pwede ring takot. Ang dahilan kung bakit tila wala siyang pakialam. Pero sa loob-loob niya, no, nahihirapan siyang i-let go. Lalo-lalo na tuwing nag-iisa siya, okay? Kapag nakakaramdam siya ng void, ng pagkawala mo, okay? So, sa hinaharap no, nakikitaan ko dito, posibleng may chance ng reconnection, pero kailangan munang humupa yung ego bago mo bumalik yun, okay? Bago bumalik yung emotional balance dito, okay? So, ngayon meron tayong itatanong. Ayan. Kasi nakikitaan ko dito meron pang second chance May posibilidad So, yung itatanong natin ano yung nararamdaman niya sa'yo? Ngayon sa puso niya, yung emotion, yung isip niya sa thought, at action or pwedeng next moves base sa ganitong sitwasyon, okay? So, tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung nararamdaman niya sa kanyang puso, isip, at ano yung action niya rito. Give me the message. Ano yung nararamdaman ng puso ng tao na to? Excuse me. Anong nararamdaman ng puso ng tao na to? Isip niya rito. Ano yung next moves niya para sa'yo? Ayan. So, ibalasain ko lang Ayan. Give me the message. Ay, sorry. Oh, wow. Napaka-positive nito. Kaya lang may takot talaga to Ayan. So dito, dahil lumabas tong Queen of Pentacles so uunahin muna natin yung kanyang nararamdaman, yung puso niya, okay? So lumabas ang Queen of Pentacles dito and the Four of Wands dito, So ibig sabihin ito yung card ng comfort, care, and emotional security. Ibig sabihin, sa puso niya, ikaw pa rin ang tinitingnan niyang home. Okay, ganon. Ikaw pa rin yung kanyang bahay. I mean, yung pati po ikaw yung kanyang pundasyon or home, ikaw yung kanyang safe place, okay? So, nakikitaan ko dito, sa puso niya, ikaw pa rin yung tinitingnan niyang home, kahit nagmamatigas siya. Alam niyang iba yung klase ng alaga mo, okay? Pwede yung malasakit mo, katatagan na ipinapakita mo. May warm ka na hindi niya makuha sa iba, okay, dito sa Queen of Pentacles. Sa puso niya, may gratitude at longing. Tahimik lang siya dito, pero totoo. Nakikitaan ko dito sa Four of Wands, yung bang tipo na ikaw ito yung card ng celebration or pwedeng soul connection. Malinaw ito kasi nakikita ka niya bilang tao na pwedeng makasama sa stable at masayang relasyon. So, yung bond ninyo, hindi basta pling lang. Ito ay merong soul level comfort, okay? Kahit ba naghiwalay kayo, may parte ng puso niya na, yung bang tipo na, may parte ng puso niya na naniniwalang kung may babalikan, ikaw yon, okay? Ganun ba? May parte yung puso niya na naniniwala kung may babalikan, ikaw yun. Pwedeng meron kang kadiling na marami ding naging karelasyon pero ikaw yung napipili niya or pwede rin ikaw yung napipili niyang the one. Okay? So, dahil lumabas na rin Queen of Swords, ito yung emotional na takot niya kasi natatakot siyang masaktan ulit o ma-judge mo. So, nararamdaman niya noon, parang ikaw ay nagiging malamig or matigas sa kanya. Kahit posibleng ikaw lang kahit posible ikaw lang yung nasaktan,
Dahil dito, naglagay siya ng pader, kaya kahit gusto niyang lumapit, may pride at takot, okay? So, nakikitaan ko dito, mahal ka pa rin ng tao na to. Kaya nang tahimik lang siya yung kanyang paraan eh. Tahimik lang yung kanyang pamamaraan dito. Ikaw yung safe place niya rito. Sa isip niya at damdamin niya, Pero nasasaktan siya sa nakaraan kaya nagtatago ngayon itong tao na to sa pride niya. Okay? May pagnanais ng stability pero may takot sa rejection. May takot to sa rejection, okay? So, yung kanyang kaisipan dito, lumabas itong Nine of Cups and the Emperor dito, naka-reverse. Yung iniisip ng tao na to tungkol sa'yo at sa connection nyo, ikaw yung wish fulfillment nito, okay? Ikaw yung gusto niya. Kung tutusin dito, ikaw yung yung tipo na, ikaw, isa ka sa mga bagay na nagpapasaya o nagpapabago sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung paano aminin o babalik. Kaya nananatili ito bilang secret wish, okay? So, hinihiling ka pa rin ng tao na to dito, Ikaw yung wish fulfillment niya rito. So, dahil lumabas tong The Emperor Reverse doon, iniisip niya na walan siya ng control. Marahil nasanay siya na siya ang may hawak ng sitwasyon. Pero ngayon ikaw ang nagbibigay ng powerless dito. Yung bang ganon? Ikaw yung nagbibigay ng powerless sa kanya dito. Na feeling niya dito wala siyang lakas. Okay? Kaya yung pride niya dito yung humahad lang sa kanya para magpakumbaba. Kasi mas iniisip niyang mas matigas ka kaysa sa amining nagkamali siya. Okay? Alam mo yung tipo na ganun? Yung bang tipo na itong tao nito, ikaw nagbibigay ng powerless sa feeling sa kanya, Kumbaga, meron pride na humahadlang kung bakit siya ganito. So, iniisip niya kung aamin siya, nakikitaan kanyang magmamatigas ka. Okay? Tinan mo, itong person mo dito, kahit may mali siya, nagmamatigas siya kasi nangingibabaw yung pride niya dito sa The Emperor Reverse. Ito lang yung nakikita ko. So, dahil lumabas tong King of Pentacles Reverse, ito yung naglalarawan ng kawalan ng balanse dito eh. So, ibig sabihin, sa practical side niya, iniisip niya yung mga nagawa niyang mali. Okay? Lalo na kung nagiging pabaya siya dito, Masyado rin tong materialistic or pwede rin controlling, Minsan, naiisip niya, sayang, sana inalagaan ko ng tama, ganun. Sa isip niya, may pagsisisi, pero hindi niya alam paano ito itama. Okay, dito sa King of Pentacles Reverse. So, iniisip ka niya bilang tao na mahirap kalimutan, okay? Merong pride at guilt ang pumipigil, Gusto niya sanang bumawi pero iniisip niya na baka hindi mo na siya tanggapin o baka mapahiya siya dito sa King of Pentacles Reverse dito. So, dahil lumabas ang The Wheel of Fortune dito, naka-reverse siya dito. Ito yung posibleng action niya or next moves niya rito, Dahil lumabas ang The Wheel of Fortune Reverse, ibig sabihin naka-stuck tong tao na to. Hindi pa siya handang gumawa ng moves dito at inuulit pa rin niya sa isip niya yung parehong cycle. Gusto kong lumapit pero ayokong mapahiya. Kailangan niyang makaalis sa pattern ng ego bago magkaroon to ng progress dito. Okay? So, dahil lumabas ang Six of Cups dito, ito yung card ng pagbabalik ng nostalgia at reconciliation, okay? Kahit naka-stuck siya, may emotional pull pabalik sa'yo dito, Maring sa mga susunod na buwan, may sign ng contact or simpleng paparamdam, message or like, or pwede rin indirect connection. Pero, hindi naman siya full reconciliation, kundi parang testing the water. Alam mo yon. So, pwedeng susugal or susubok muna sa'yo or magta-try. Maglalakas loob, titingnan kung anong reaction mo.
So, lumabas tong the full reverse. Takot siyang magsimula ulit dito. Iniisip niya, paano kung masaktan lang ako ulit? Ganon. Ito yung dahilan kung bakit wala pa siyang hakbang kahit gusto niyang bumalik rito sa the full, Takot na masaktan or pasensya na ako. Takot na may marinig na hindi maganda sa'yo. Okay? Ito din yung dahilan, So, lumabas itong 5 of Cups dito, Nagsisisi itong tao na to. Okay? Malaki yung pagsisisi niya rito sa 5 of Cups. May lungkot, guilt, nararamdaman niya. Matindi yung ginawa sa'yo, kaya sobrang guilt ng tao na to sa'yo, Kumbaga nakikitaan ko dito, nawala yung taong tunay niyang minahal. Pero sa ngayon, stuck pa rin siya sa pag-iyak sa mga nawala kaysa sa kumilos para ayusin, okay? Lalo na pag malungkot, pag aray nag-iisa, or nando siya sa kalungkutan, stuck siya dito. So, pagod na to, tao na to, nakikitaan ko dito, emotional imbalance. Pero hindi pa tuluyang sumusuko, Para bang gusto niyang itigil na ang laban, pero may bahagi sa loob niya na hindi makabitaw, okay? So, dito, yung 10 of Swords dito, naka-upright siya. So, nagpapatunay ito na ramdam pa rin niya yung sakit ng ending, hanggang ngayon. Kapag dumating yung healing, saka lang siya makakagawa ng malinaw na hakbang dito. Okay? So, nakikitaan ko dito sa final insight, kumbaga, yung pinaka-mensahe sa'yo ni Universe, iniisip ka pa ng tao na to. Kung tinatanong mo, iniisip ka pa ba niya? Oo, yung sagot, madalas pa nga. Lalo na kapag tahimik yung gabi. Okay? Pero ngayon, nasa punto siya ng internal battle. Kumbaga, kalaban niya yung sarili niya. Gusto niyang bumalik, pero natatakot dito, okay? So, yung puso niya ay puno ng regret at longing. Habang isip niya ay nagtatago sa ego, kailangan niyang maabot yung acceptance stage bago siya tuluyang kumilos, okay? So, kung ang tanong mo ay maaari ba siyang bumalik, yung sagot ay posible, okay? Pero hindi naman agad. Kailangan niya munang matutong humingi ng tawad o aminin sa sarili na mahal ka pa rin niya. Kapag nangyari iyon, yung wheel of fortune dito, babaliktad to. At dun papasok ang bagong cycle ninyo. Okay? So, kailangan muna ng tao na to na aminin yung kanyang mga pagkakamali para magkaroon siya ng transformation. Okay? Ayan, ito na yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.